Dineklara na po ang outbreak sa loob ng Davao City Jail dahil sa dami ng mga bilanggo na nagkakasakit sa COVID-19. Kaya makakausap natin ngayon si PJMP Davao Region Spokesperson Jail Senior Inspector Edo Lubenia upang matukoy ang pinagmulan ng hawaan ng mga preso. Bayong buntag, Captain Lubenia. Magandang umaga, Aljo, at lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig. Captain, kailan po ba kayo unang nakapagtala ng COVID-19 sa Davao City Jail at papaano lumobo ang bilang ng mga nagkasakit ng COVID-19? Yung unang kaso natin na confirm ng Department of Health is on November 21. So, 8 PDL ang nagkapositibo. At the same time ngayon, meron tayong 68 persons deprived of liberty at 8 personnel na merong COVID. Okay, so yun po ang huling bilang, 8 na mga persons deprived with liberty na ang nawaan. How about yung mga personnel ng BJMP na nag-positive sa COVID-19? Meron tayo ngayon is 8 personnel po na merong COVID-19 at the same time nasa maayos naman po silang kalagayan. Mostly of cases sa Davao City Jail are asymptomatic. Wala po silang mga symptoms kaya naman we are continuing our monitoring on their health, especially in body temperature. From time to time, nagsasubmit tayo ng report dito. So, naka-isolate na rin sila, Captain, no? Sa the isolation facility na inihanda ng pamahalang lungsod ng Davao? Tama ka dyan, Aljo. Sa katunayan, naka-isolate na rin yung ating mga personnel, at the same time yung ating mga persons deprived liberties sa loob din ng Davao City Jail. Obligado ba kayong i-test lahat ng mga nakakulong ngayon dyan sa Davao City Jail? Inspector? Ang advice po sa atin ng Department of Health is we just conducted an extensive contact tracing kung saan yung mga mayroon lang direct contact dito ang advice to undergo mass testing. Paano naman ginagawa yung isolation? Alam natin na masikip ang ating mga kulungan ngayon. Nakakakuha naman sila ng sapat na treatment. Ito mga kababayan nating nakabilanggo dyan. Alam mo, Aljo, for 9 months kasi hindi tayo nagkaroon ng COVID dito sa Davao. Recently lang tayo nagkaroon. Yung 9 months na yan, naging capacity building natin ito. Nagkaroon tayo ng multi-stakeholder engagement kung saan napalakas natin yung mga training ng ating mga personnel. Yung ating isolation facilities, naghanda po kami dito sa BJMP. Kaya rest assured, we are on the top of the situation. Nasa mabuting kalagayan po yung ating mga kapatid sa bilangguan. Okay, so may ginagawa naman kayong programa, plano para sa ganun, mapaluwag natin. May iwasan natin yung siksikan talaga sa loob ng mga kulungan natin sa BJMP. Tama ka dyan, Aljo. Sa katunayan, meron tayong kinukonstruct na bagong Davao City Jail. Alright. Located ito sa Wangan. Hopefully, malipatan natin ito in the year 2022. 2022. Mandatory po ba ang pagsusuot naman ng face mask, pati na face shield sa lahat ng mga preso sa loob ng pihitan? Yes, Aljo. Actually, yung ating mga persons deprived of liberty, pag may mga activities, is naka-face mask sila at the same time naka-face shield. Pero sa ngayon, especially sa Davao City Jail, is temporarily po suspended yung ating mga jail activities. Nais ko lang ding linawin na yung may COVID lang po is dito lang po sa Davao City Jail main. So the rest of our jail facilities in Davao Region are COVID-free. Okay. How about yung dalaw? Pinagbabawalan ba ninyo itong sistemang pagdalaw ng mga kamag-anak ng mga preso ngayon? Aljo, hindi naman po bawal yung dalaw pero meron tayong bagong programa sa BJMP. Ito yung ating idalaw kung saan sa pamamagitan ng video conferencing, teleconferencing, nakukumusta po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung kanilang mga pamilya, kung ano ang kalagayan nila sa loob ng piitan. Importante sa BJMP na magkaroon ng time to time na kumustahan para magkaroon ng mas masapat at effective na rehabilitasyon, Aljo. So, online lang, no? Idalaw. So, wala talaga physical na pupunta sa mga kulungan ngayon. Yes, na tama ka dyan, dadalaw Aljo. sa ating mga preso. Okay, so ito bawal talaga. Walang dalaw muna. Wala pong dalaw muna. Walang no contact po muna. Minamaximize natin, ni-utilize natin yung ating idalaw program sa BJMP sa buong Pilipinas at lalong-lalo na rin dito sa Davao Region. Okay. Ano ang asahan ng ating mga kababayan, Senior Inspector, mula sa pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology para matiyak na COVID-19 free ang ating mga bilangguan?
Aljo, ginagawa po ng BJMP ang kanyang tungkulin, ang kanyang trabaho, 24/7. Nagpapasalamat nga ako sa ating mga personnel at the same time sa ating mga jail wardens sa kanilang sakripisyo na binibigay sa ating pagsiservisyo sa bayan upang magampanan lamang ang tungkulin natin dito. Rest assured, we are on the top of the situation. Ginagawa po ng BJMP ang kanyang lahat ng makakaya. From time to time, nag-coordinate tayo sa Department of Health at the same time with other stakeholders. At saka, Aljo, gusto ko lang din i-plug sana yung aming livelihood products, online bazaar, dito sa BJMP Davao Region. Pwede po kayo bumisita sa aming Facebook page para naman sa ganon, matulungan natin yung ating mga PDL na nasa loob ng kulungan. How about yung mga kung sakasakaling severe at hindi naman asymptomatic, no, na ma-detect na may COVID-19 positive ang mga bilanggo o di kay wag naman mga personnel ng BJMP, saan sila dadalhin? Establish yung protocol natin dito, Aljo. Meron tayong isolation na hinanda yung local government units of Davao at the same time yung ating mga health personnel dito sa BJMP Davao. Actually, continuous yung aming dialogue at the same time engagement sa ating community para matulungan tayo sapagkat, Aljo, hindi po kaya ng BJMP ang ganitong mga problema sapagkat prison health is a public health. Naniniwala po kami sa BJMP na kapag tayo tulong-tulong na magsama-sama, malalampasan po din natin yung ganitong mga problema. Okay, so handang-handa naman ang ating pamalaan at ang lokal na pamalaan ng Davao na magbibigay po ng assistance kung sakasakali na wag naman po sana talagang hindi maiwasan hanggat walang bakuna, walang gamot ay kakalat pa ang COVID-19, lalong-lalo na dyan sa BJMP. Tama ka dyan, Aljo, pero sabi ko nga, kaya po natin ito lahat, kaya po ng BJMP, kaya po nating mga Pilipino ito. Maraming salamat, BJMP Davao Region Spokesperson, Jail Senior Inspector Edo Lobenia. Daghang kayong salamat, sir. Maraming salamat din, Aljo, at lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig. Amping, ayo-ayo.